Sa formal na pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, matapos makuha ang mahalagang ika-13 boto ni Senator Joel Villanueva, sinisikap ngayon ng Senado na maipakita sa publiko na muling naibalik ang kaayusan sa institusyon. Mabilis na isinagawa ang reorganization ng mga komite at naaprubahan ang mga kinakailangang pondo para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Ngunit habang ipinapakita ng mga mambabatas ang larawan ng pagkakaisa at pagbangon, may isang mahalagang usapin na hindi dapat malimutan ng taong bayan. Ang paggastos ng humigit kumulang 700 million pesos sa loob lamang ng 28 araw ng kontrobersyal na pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ang naturang halaga ay walang naidulot na makabuluhang bunga para sa kapakanan ng mamamayan. Sa halip, naging saksi umano ang Senado sa mga sigalot, pag-boycott sa sesyon at mga pagdinig na kwinestyon ang kredibilidad at layunin. Lalo pang naging kontrobersyal ang mga pangyayari ng ilabas ng Department of Justice ang resulta ng investigasyon kaugnay sa insidente noong May 13. Taliwas sa naunang pahayag na ang Senado ay nasa ilalim ng banta, lumilitaw sa investigasyon na walang sapat na batayan ang paggamit ng dahas laban sa mga ahente ng National Bureau of Investigation. Ayon sa DOJ, ang naganap ay bahagi umano ng isang planong naglalayong hadlangan ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung mapapatunayang totoo ito ay isang seryosong usapin na hindi lamang sumasalamin sa pang-aabuso sa kapangyarihan kundi pati na rin sa paggamit ng mga institusyon ng gobyerno para sa pansariling interes. Sa halip na humupa ang tensyon, umabot pa ang sigalot sa Korte Suprema nang kwestiyonin ni Cayetano at ilan pang kaalyado ang legalidad ng bagong liderato sa Senado. Gayunman, para sa maraming political observers, ang pagkakabuo ng bagong mayorya at ang malinaw na bilang ng mga sumusuporta kay Gatchalian ay nagpapakita na ang usapin ay higit na pampolitika kaysa institusyonal. Mahalaga ang pagkakaisa at katatagan ng Senado, ngunit hindi sapat ang simpleng pagpapalit ng liderato upang maibalik ang tiwala ng publiko. Ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pananagutan. Kung may naganap na paglabag sa batas, pag-abuso sa kapangyarihan o maling paggamit ng pondo ng bayan, kinakailangang magkaroon ng masusing investigasyon at kaukulang aksyon. Ang mga Pilipino ang nagbabayad ng buwis upang pondohan ang public service at hindi ang mga tunggaliang pampolitikal. Kaya naman, habang isinusulong ng Senado ang pagbangon at pagkakaisa, dapat ditong tiyakin na walang sinuman ang makakalampas sa pananagutan. Sapagkat ang tunay na kapayapaan at paghilom ay hindi nakukuha sa paglimot, kundi sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, Basta Radyo, Bombo!